Isang mabangong samyo ang inyong pagsamba. Huwag kayong matakot o mangamba. Hindi niyo ba ako nakikilala? Good morning mga kapatid. Alam nyo, pinagpahala tayo. Tayong iglesyang tinawag, hinirang. Kasi pag walang pagkakatawag, walang pagkakahirang o pagkakasugo, walang covenant, hindi kakalingain ng Diyos yun. Ang aalagaan lang ng Diyos, ang kakailingain lang ng Diyos, yung mga anak niya, yung bayan niya. Kaya salamat tayo sa Diyos, merong isang brother Manny sa Pilipinas na tinawag ang Diyos, gumawa ng covenant sa kanya, at ito ngayon ang ipinagpapatuloy nating covenant, yung covenant ng ating Ama sa pananampalataya. Katulad ng Israel, bakit hanggang ngayon kinakalingan ng Diyos ang Israel? Bakit hanggang ngayon inaalagaan ng Diyos ang Israel? Pagkat may tipan ng Diyos sa bayang Israel. Meron siyang tipan kay Abraham. Mula sa iyong binhi, pagpapalain ng lahat ng bansa. Kaya hindi lang Israel ang pagpapalain talaga, pati Hentil. Simula pa lang, plano na ng Diyos yun. Mula sa binhi ni Abraham, pagpapalain ng lahat ng bansa na sasampalataya kay Kristo, at si Kristo ang binhi. Kaya nalulugod ang Ama na ibibigay sa atin ang kanyang kaharian. Munting kawan. So hindi napakalaki ng kawan na hinirang ang Diyos. Munti lang. Kaya nga, bakit sinasabi na marami ang dadaan doon sa malapad na daan, sa malawak na pintuan, pero doon sa makipot na pintuan at makitid na daan, kaunti lang ang makakasumpong. Yun lang yung tinawag ng Diyos, yun yung nakita ng Diyos na sasampalataya, yun ang tinipon niya. Inilagay niya sa iglesia. Kaya napakahalaga ng pagkakahirang Pag walang covenant, useless lahat ng bagay. Kaya nga kung tawagin tayo, di ba, ligaya ni Cristo Jesus Covenant Gospel Church. Meron tipan, kaya nakakatiyak tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos magpakailanman. Katulad ng Israel na hindi niya pinabayaan kailanman. Kahit napakatigas na ng ulo ng Israel, kahit harap-harapang sumusuway ang Israel sa Diyos, kung meron siyang tipan sa forefathers o sa mga Israelita, hindi niya pwedeng hindi sundin yun. Kasi pagka Diyos nangako, gumawa siya ng tipan, susundin niya yun. Lahat ng ipinangako ng Diyos, tutuparin niya. Hindi siya mangangako na isang bagay na hindi tutuparin. Kaya tayo, nangangako din tayo, tutuparin natin bawat pangako natin sa Diyos. Munting kawan, kaya mapalad tayo. Basahin natin yun sa Matthew. Matthew 12:32. Luke 12:32 pala. Hindi Matthew. Luke. Luke 12:32. Huwag kayong matakot. Yan ang message kanina ng propeta, di ba? Huwag kayong matakot. Sumasa atin ng Diyos. Inuulit din niya ngayon ng message. Huwag kayong matakot. Munting kawan, sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong Ama na sa inyo'y ibigay ang kaharian. Ibibigay sa atin ang kaharian ng langit, ang kaharian ng Diyos, kasi tinawag tayo, hinirang tayo. Meron tipan kay Brother Manny, na ang tipan ni Brother Manny, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and everything else shall be added unto you. Kaya yan ang ginagawa ng Diyos sa atin. Munting kawan tayo, pero mayaman ang kawan na to. Pinagpalang kawan to. Kailanman hindi pababayaan ng Diyos. Sinasabi niya sa Deuteronomy 6:7 ng ganito. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan. Deuteronomy 7:6. Sa Panginoon mong Diyos, pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa.
hindi kayo inibig ng Panginoon o pinili kayo ng dahil sa kayo marami sa bilang kaysa alinmang mga bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. Pero kita nyo sa tigas ng ulo ng Israel, kahit sinabi ng Diyos, para kayong mga bituin sa langit, para kayong mga buhangin sa dalampasigan, subalit kaunti lang ang mali. Remnants lang ang ililigtas ng Diyos sa tribulasyon pa. Pagkatatanggapin na nila ang Panginoong Hesus sa tribulation period pa eh. Kasi binulag ng Diyos ang mata nila, hindi sila nakakaunawa ngayon. Naging anak ng Diablo ang Israel. Dating anak ng Diyos, dating kaharian ng Diyos, hindi sila naging kaharian ng Diyos, inilipat sa hentil. Naging anak ng Diablo ang bayang Israel. Pero kung umetipan, ang Diyos sa mga patriarka ng Israel, ililigtas pa rin niya Israel. Kaya lang, kakaunti na lang. Remnants na lang. Katulad ng LCJ Ministry. Pattern tayo ng Israel eh. Remnants na lang tayo. Remnants na lang ang natitira sa LCJ Ministry. The same pattern ng Israel. Kundi dahil sa inibig kayo ng Panginoon at dahil sa kanyang tinupad ang sumpa na kanyang isinumpa sa inyong mga magulang. Gumawa ng tipan ng Diyos eh. Sa ating mga magulang eh, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, lahat yan mga anak ng pangako yan. Kaya kung tawagin ni the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Kasi may mga tipan yan eh, may mga covenant. Hanggang sa dumating ang panahon ngayon, ang panahon ng mga church age na nga, kailangan humiran din ng Diyos ng patriarka. At sa katauhan naman ni Brother Manny sa Pilipinas, nahirang ang isang iglesia sa pamamagitan niya. Kaya tinutupad ng Diyos na nagtira pa siya ng remnants. Ang natira lang nun, Lion of Judah eh. Sa Judah lang ang natira eh. Noong panahon na yun, na winasak ng Diyos ang Israel, ang natira lang Judah. Yung lahi ni Judah. Dahil doon magagaling ang bini. Kaya kung tawagin si Jesus Christ, the Lion of Judah. Yun lang ang natirang lahi ni Judah. Judea, kaya Judaismo. Doon galing yun sa Judah. Pero kita nyo, dahil sa may pangako ang Diyos sa mga magulang, tinupad ng Diyos ang pangako, ililigtas sila. Lahat ng matitirang Israel ngayon, ililigtas sa tribulasyon. At inilibas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay. At tinubos kayo sa bahay ng pagkaalipin mula sa kamay ni Paraon sa hari sa Ehipto. Kita nyo kasi pinakahalat sila ng Diyos pati. Kasi pinarusahan sila ng Diyos, sumamba sa Diyos-Diyosan eh. Dinala sila sa Ehipto para gawing alipin. Ngayon, kung meron tipan ang Diyos sa mga patriarka, inilabas sila sa pamamagitan ni Moses. Nung ilabas sila ngayon, sabi ng Diyos, pupunta kayo doon sa lupang pangako. Yung pinangako kay Abraham, yung Kanaan, yun ang ipinangako niya kay Abraham na magiging lupain ng lupang pangako ng Israel. Ngayon, langit na ngayon yung Kanaan na yan. At ngayon, ang mga hentil na naging bayan ng Diyos. So, meron din mga ilang Kristiyano ngayon, ng mga Israel, pero usually, unbeliever sila. Kasi binulag ang mata nila eh. Sabi sa Romans 11:8, basahin natin yun. Ayon sa nasusulat, binigyan sila ng Diyos ng espiritu ng pagkakatulog, ng mga matang hindi makakakita, at ng mga pakinig na hindi makakarinig hanggang sa araw na ito. After this period, sa tribulasyon pa sila ililigtas. Kailangan mo na makumpleto bilang ng hentil. Pag nakumpleto na ang bilang ng hentil, magra-rapture na. Pagkatapos ng rapture, babalik na naman siya sa Israel. Ililigtas na niya ang buong remnants ng Israel. Nasa naman yun? Romans 11:25-26. Basahin natin. Sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo maalaman ang hiwagang ito. Hiwaga yan na ipinahayag kay Pablo. Sa mga apostol ipinahayag ang hiwaga. Kaya naisulat ni Pablo ito sa mga Romano. Baka kayo magmarunong sa inyong sariling haka na ang katigasan ng isang bahagi ay nangyari. Napakatigas ng ulo ng bayang Israel. Ganon din ang napakatigas ng ulo ng bayang LCJ Ministry. Pareho ng Israel.
hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga hentil. So natira na lang tayong 1/3 na remnant. Tayo yung kapunuan ng mga hentil. At sa ganito'y ang buong Israel ay maliligtas gaya ng nasusulat. So lahat ng remnants na matitira sa tribulation period, ililigtas na ng Diyos yun. Kasi tatanggapin na nila Panginoong Yesus. Kasi paglabas ng Antichrist, maghahari sa buong mundo ang Antichrist eh. Pag naghahari siya sa buong mundo, pipiliin niya yung Jerusalem. Doon siya gagawa ng mga rites and rituals, mga seremonya na ginawa ng Old Testament. Maghahain na naman ng mga handog na susunugin at magtatayo doon, magdudugtong ng hindi kasama doon sa templo. Pagkatapos niyan, kapag tumagal na at natanggap siya ng bayang Israel, ihahayag niya, siya ang Diyos. Di ba kaya nila kinasuhan si Jesus Christ? Sinabi ni Jesus Christ, siya ang anak ng Diyos at ang kanyang ama ay Diyos. Blasphemy. Kaya ayaw ng Israel. Pero this time, makikita nila, yung palang ipinapako nilang Kristo, yun ang talagang Kristo. At yung tinanggap nilang Antichrist, yung pala yung Antichristo. Kaya tatakbo sila sa Valley of Petra. Ngayon, kakalingain ng Diyos sila, yung mga remnants na yun, aalagaan yun, hindi mamamatay yun. Kasi ililigtas ng Diyos yun eh. Ngayon kapag lulusubin na ng buong mundo, ang Jerusalem, Battle of Armageddon, papatahin ng Panginoong Hesus lahat ng lulusob na yon. Tapos, ang ililigtas ng Diyos, ang buong Israel. Tsaka maghahari ngayon sa millennium period. Yung 12 apostol, maghahari sa Israel yon. Tayo mga hentil, maghahari tayo sa mga hentil. Ganun ang magiging sistema sa 1,000 taong paghahari ni Kristo. Kasama tayo maghahari bilang saserdote at mga hari. So, yun ang istorya ng Israel. Ngayon tayo, munting kawan din ng Israel. Nakapakakonti lang ng Israel na matitira. Ganun din tayo. Munting kawan din tayo, 1/3 lang ang natira sa LCJ Ministry. Saan ba yun? Romans, ano yata yun? Isaiah. Na, nagtira lang ng kaunting bilang. Isaiah 1:9, ito sabi niya, kung hindi nag-iwan sa atin ng napakakaunting labi, ang Panginoon ng mga hukbo, naging gaya sana tayo ng Sodoma, naging gaya sana tayo ng Gomora. Kasi doon sa Sodoma at Gomora, pinabaksakan ng apoy ng Diyos yun at pati yung mga kapitbahay nun, sunog lahat. Pero may iniligtas eh. Yung sumampalatayang kasama ni Abraham, si Lot. At yung 2 anak ni Lot. Kasi yung mga asawa hindi sumama eh. Makamundo eh. So ganun din ngayon eh. Kung may remnants dahil sa pangako ng Diyos sa patriarka, inililigtas tayo ng Diyos ngayon. Kaya sabi doon sa Revelation 3:11, dahil sa tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, iingatan naman kita sa araw na subukan ko ang buong mundo. Sinubukan ng Diyos na ang buong mundo, ay kaso meron tayong tipan. Kaya tayo inililigtas ng Diyos. Meron kasing tipan ng Diyos kay Brother Manny. Yun ang talagang dahilan. Meron tipan ng Diyos kay Abraham. Yun talagang dahilan. Kaya ililigtas ang Israel. Ganon din ang hentil ngayon. Kaya napakapalad natin. Kasi napabilang tayo sa iglesia ng Diyos na mayroong covenant. Kasi pag hindi itinayo ng Diyos, walang silbi lahat. Useless lahat ng pinuno, lahat ng member, lahat ng gagawin nyo. Useless lahat. Sabi sa Psalm 127. Tingnan niyo yung mga churches ngayon, ng mga kongregasyon na pakarami. Nagyayabang sila, marami sila. Hindi nga marami, munting kawan nga lang eh. Kaya mapalad ka kapag kasama ka sa munting kawan, hindi doon sa napakarami. Sige, mag-sample tayo ng mga born again kuno, JIL. Milyon-milyon yan. Dating daan, milyon-milyon yan. Eh yung mga peking Kristiyano, yung El Shaddai, milyon-milyon din yan. Saksi ni Jehovah, milyon-milyon din yan. Yung kay Joseph Smith, Mormons, milyon-milyon din yan. Bakit tayo by thousands lang eh, titigas pa ng mukha. Pero mapalad tayo, bakit? May tipan eh. May covenant. Yung pangako ng Diyos na yon, ang tinutupad niya. Kasi hindi siya mangangako na isang bagay na hindi niya gagawin. Kaya malakas ang loob natin eh. Bakit? Kasi yung tipan ni Brother Manny, yun din ang tipan natin. Yun ang ginawa natin lahat. Hinahanap natin ang kaharian ng Diyos at lahat ng kanyang katwiran, nagtitiyaga tayo sumunod. Kaya dinadagdag sa atin lahat ng bagay.
Pinagpapala tayo ng Diyos sa lahat ng bagay. At pagdating ng Panginoong Jesus, kukunin niya tayo. Ito nakasulat doon sa hindi naman itinatag ng Diyos. Hindi naman itinayo ng Diyos. Useless lahat. Kahit milyon-milyon kayo, bilyon-bilyon kayo. At ubod ng yaman ninyo. Kita nyo, music ministry nila lang eh. Grabe, ang dami eh. Yung mga nakailera, may uniform pa eh. May mga dancer pa. Kita mo mga gawa ng mga tao. San libutan yan eh. Saan ka nakakita nung panahon ni Jesus Christ na may mga uniforme pa yung choir na may nagsasayaw pa? Eh, ang turuan nga lang ni Pablo, yung apartment, bahay, may nahuhulog pa, may namamatay pa nga eh. Bahay lang. Bahay-bahay lang. House church lang, home church. Ito sabi ng Diyos. Psalm 127:1. Malibang itayo ng Panginoon ng bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ng bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Kahit asisipag nyo pa, kahit na napakagagaling nyo pa, napakahuhusay nyo pa, pag hindi itinatag ng Diyos, useless yan. Hindi kinakalingan ng Diyos yan. Walang kabuluhan sa inyo na kayo magsibangong maaga at magpahingan sa tanghali at magsikain ng tinapay ng kapagalan, sapagkat binibigyan na iyang gayon ang pagkakatulog ng kanyang pinakamamahal. So tayo mga minamahal ng Diyos, binibigyan tayo ng kapahingahan. Pinagpapahinga tayo ng Diyos sa lahat ng bagay. Kaya nga nagpahinga na tayo sa paggawa ng kasamaan eh. Pinagpapahinga niya tayo. Yung stressful days ngayon, yung mga trying times ngayon, yung mga depression nagaganap sa mundo ngayon, maraming apektado mga tao dyan. Pero tayo, hindi tayo apektado. Nadidepress tayo, nai-stress tayo. Pero hindi nagahari sa atin ang depression o ang stress. Ang nagahari sa atin ang kapayapaan ng Diyos. Meron tayong Diyos eh. Meron tayong tipan. Meron tayong pakikipag-ugnayan. Hindi tayo nag-iisa. Sabi nga ni Cristo, hindi ako nag-iisa. Ang Amay kasama ko, ang Espiritu Santo kasama niya. At nagpapatotoo ang Ama sa Kanya. At may nagpapatotoo sa atin. Ang Espiritu ng Diyos ang nagpapatotoo sa atin na tayo mga anak ng Diyos. At ang lahat ng mga anak ng Diyos ay nagagabayan ng Espiritu Santo ng Diyos. Kaya nagagabayan tayo ng Diyos na nagpapatuloy tayo, nagtitiyaga, nagtitiis. Pagkat may tipan nga tayo eh. Sabi ng John 21:15-18. Kaya't nang makapaggawing gutom sila, sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Isa, ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Sinabi niya sa kanya, O Panginoon, nalalaman mo na kita'y iniibig. Sinabi niya sa kanya, pakanin mo ang aking mga kordero. So ang Diyos kasi, meron siya mga tupa, may kordero siya. Ngayon, para maalagaan yung kordero niya, magsusugo siya ng kanyang sinugo. At ang sinugo niya, mga apostol. Kaya sa iglesia, kailangan founded through the apostles and the prophets. Kasi yung itinatag ng Panginoong Jesus, siya ang apostle of God eh. Yung mga apostles na isinugo niya, apostles of Christ. Ngayon, lahat tayo ng mga member na iglesia, apostles of the church, lahat tayo sinugo. Kasi pag walang pagkakasugo, wala, useless lahat. Kasi kaya sabi, maliban sila isinugo, tsaka lang sila makakapangaral. Kay gaganda ng mga sapatos ng mga nagdadala ng mabuting balita, sapagkat sila'y mga isinugo. Kasi pag hindi ka isinugo, si Aaron, kaya naging high priest yun, isinugo eh. At gumawa ng pruweba ang Diyos kay Aaron. Sabi ng Diyos, sige, lahat kayo na may tungkod, dalhin nyo rito. Kung sino yung mamumulaklak, o ibig sabihin, hindi naman nakabaon sa lupa. Pero magdadahon, magbubulaklak. Yun ang hinirang ng Diyos na high priest. Yung staff o yung tungkod ni Aaron, kaya hinirang si Aaron. Kapag walang pagkahirang, useless lahat. Pag hindi ka hinirang ng pastor o hindi ka pwedeng maging obispo, parang ano lang yan eh, kung ihahalimbawa natin dito sa mundo, hindi ka pwedeng judge nang hindi ka abogado. Hindi ka pwedeng justice nang hindi ka judge. So dadaanan muna yan. Hindi ka pwedeng maging judge nang hindi ka abogado. Hindi ka pwedeng maging justice
Lalo-lalo na kung Chief Justice na hindi ka naman judge. So, anda-anda na yan eh. Merong otoridad kang dadaanan. Ganon din ang ginagawa ng Diyos eh. Hindi ka pwedeng mangaral nang hindi ka isinugo. Hindi ka pwedeng magtayo ng iglesia nang hindi ka apostol. So, apostol lang ang binigyan ng kapangyarihan. Kaya ang pag-aalaga ng Diyos sa mga tupa, binibigyan niya ng mga pastor na makakapagturo. Up to teach. Binibigyan niya ng revelation ng mga pinuno niya, karunungan at kaalaman, kaunawaan, para makapagturo sa iglesia. Para na sa ganun, magabayan ng iglesia, mapakain ng kordero, mapakain ng mga tupa at maalagaan. Kasi ang pag-aalaga sa tupa, sa aral ni Kristo. Yun ang pag-aalaga. Kapag sumasampalataya kay Kristo, susunod sa lahat ng utos ni Kristo, naaalagaan tayo ni Kristo. Nandun tayo sa ilalim ng pakpak ng inahin. Sakop tayo ng katuwiran o authority ng salita ng Diyos. Ngayon, pag ayaw mo ng pasakop sa authority ng Diyos, aalis ka ngayon sa iglesia. Hindi ka nasakop ni Kristo. Umalis ka na hindi ka nasakop ng inahing manok. Pwede ka na mamatay dyan sa labas. Ang sabi naman ng Diyos, sa labas, ang Diyos ang hahatol. Yung hahatulan ng Diyos, ililigtas ni Kristo, yung iglesia siyang ulo. Ngayon, wala ka na sa iglesia ang itinatag ni Kristo. Ang magliligtas naman sa iyo ang Ama. Merong maliligtas, yung nabuhay sa kautusan, hahatulan sa kautusan. Yung nabuhay na walang kautusan, hahatulan sa walang kautusan. Yung nabuhay sa konsyensya, hahatulan sa konsyensya. Kung saan ka nabuhay, hahatulan ka. Kasi ang Diyos natin makatuwiran eh. Paano yung hindi nakarinig ng Ebanghelyo? Dadalhin mo ba sa impyerno yun? Hindi. Kaya ang gagawin ng Diyos sa huling araw, bababa ang Panginoong Hesus, sasama laksalak sa mga banal, at yung matitirang remnants dito sa buong mundo, kukunin niya saserdote at saka mga hari. Maghahari tayo sa buong mundo, at i-assign ni Kristo ang bawat isa, susuyudin ang lahat ng tao sa buong mundo. Yung mga sabi dyan sa Amazon jungle, yung mga nasa disyerto, sa Himalayan desert, yung lahat ng mga Eskimo sa mga lugar na mga nag-iiyelo. Hindi naaabot ng Ebanghelyo yan eh. Ngayon tayo gagamitin para sa ganon, kapag naipahayag na ang Ebanghelyo o ang Gospel to all the world, and then the end shall come. So walang makapagsasabi na hindi ka nakarinig. Kahit nga yung nasa kalaliman eh. Yung nakakulong dun sa bilangguan, nag-preach si Jesus Christ, ipinahayag ang kaligtasan eh. Kahit na yun ay pupunta na sa impyerno, ipinahayag para malaman nila, yung ginawa nila, pang-impyerno talaga. Inihayag ni Kristo, bumaba siya sa kalaliman, nagbigay ng kaloob sa mga tao, nagtayo ng iglesia. Pero pinangaral niya dun yung Ebanghelyo. Kaya may katwiran pa rin eh. Walang injustice ang Diyos. Makatarungan ng Diyos. Hindi ka hahatulan ng walang ebidensya o walang katarungan. Kaya ka hinatulan ayon sa ebidensya. Hindi hahatul ang ama o ang anak na walang ebidensya. Kaya nga ang mga ebidensya susunod sa langit eh. Lahat ng mabubuting gawa natin. Kaya mapalad tayo, may tipan tayo. Kaya ang hinihirang ng Diyos, yung lang gagawa ng tipan ng hain ng handog, ng sakripisyo. Sabi sa Psalm 55. Yun lang ang pwede. Kasi alam ng Diyos sa atin kung sino yung magtitiis hanggang wakas. Alam ng Diyos sa atin yung tapat hanggang wakas, hanggang kamatayan. Talagang mananampalataya. Alam ng Diyos yun, kaya hinirang niya. Hindi naman niya hihirangin o isusulat sa aklat ng buhay nang hindi siya sigurado. Kaya nga, pinag-iingat tayo na baka mabura pangalan natin sa aklat ng buhay. Kasi si David nga natakot. Para lang magkaroon ng fear of the Lord. Kasi naisulat na yun Hindi naman buburahin talaga ng Diyos yun Binibigyan lang tayo ng takot. Fear of the Lord na matakot. Kasi pwede nga maburahin nga Nasa kanyang kamay kasi. Ang buhay at kamatayan Kung gusto kanyang pahabain ng buhay, mapapahaba. Kung gusto niyang paiksiin, iiksi. Kung gusto niyang hindi ka iligtas, hindi ka maliligtas. Kung gusto kanyang iligtas, maliligtas ka. So sinong tao ang kukwestiyon sa Diyos? Siya ang lumikha sa tao. Ang may kapangyarihan doon sa nalikha, yung lumikha. Parang ganito, sa loob ng bahay, hindi mo pag-aari yan. Wala kang kapangyarihan yan. Hindi mo pag-aari yan Pero kung pag-aari mo yan, lahat ng kapangyarihan nasa iyo. Magagawa mo lahat. Nasa Diyos ang lahat ng kapangyarihan. Siya lumikha ng lahat
Kaya hindi mo pwedeng questionin o tao. Sino kang ko-question sa Diyos? Bakit hindi iniligtas ito? Bakit iyon dinala mo sa impyerno? Sino ka? Sino kang ko-question? Kaya tayo, pagdating sa kaligtasan, tahimik tayo dyan. No say tayo dyan. Magtuon ka ng pansin sa sarili mo. Work out your own salvation. Siguraduhin mong ligtas ka. Yung sarili mo, iligtas mo. Kasi sino magliligtas sa iyo? Ang Diyos lang ang pwede magligtas sa iyo. Hindi mo naman kayang ituwid ang sarili mo. Hindi mo naman kayang baguhin ang sarili mo. Kaya tayo na bago, kaya tayo na ituwid at hindi na baluktot dahil ang Diyos ang gumawa. Bakit? Nagpasakop tayo sa pananampalataya. Bakit tayo nagpapalayas ng demonyo? Nagpasakop tayo sa Diyos. Sabi sa James 4:7. Pasakop nga kayo sa Diyos, dapat magsisalangsang kayo sa diablo, tatakas siya sa inyo. So kapag hindi nagpapasakop ang isang tao sa Diyos, at hindi siya sakop ng Ama, hindi siya anak, hindi siya makapagpapalayas ng demonyo. Bakit? Barkada mo yun, palalayasin mo eh. Palalayasin mo ba yung tatay mo? Katulad ng Israel, naging tatay nila ang demonyo. Yun ang nasa John 8, sabi. Basahin natin. Kasi ang yabang ng Israel eh. Ang aming ama, si Abraham. Bakit nyo, anong kasalanan ko ba't ako gusto nyo patayin, sabi ni Kristo? Gustong patayin ng Israelite si Jesus Christ. Katulad kayo ng ama ninyo. Ang ama nyo ay demonyo. Hindi kayo sa Diyos kasi wala kayong salita ng Diyos. Hindi kayo nakikinig sa salita. Ang ama nyo ay demonyo. Ito sabi sa John 8:44-47. Ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito hindi nyo dinidinig sapagkat kayo hindi sa Diyos. Ang dating bayan ng Diyos na Israel, inilabas na wala sa, hindi sila ang hinirang nakari, inilipat ang paghahari sa Hentil. Ngayon babalikan sila dahil sa tipan. Ito nangyari ngayon sa Israel. Kayo'y sa inyong amang diablo. At ang mga nais ng inyong ama ang inyong ginagawa. Sa isang mamamatay tao, buhat pa sa simula. At hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ng ganang kanya. Sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Kaya ang paraan ni Satanas, pagsisinungaling, deception, panluloko. Yun ang ginawa niya kay Eva, di ba? Nagsinungaling siya. Dinisip niya si Eva. Pag kumain ka ba niyan, mamamatay ka? Hindi, mabubuksan nga ang isip mo eh. Malalaman mo yung tama't mali, magiging katulad ka ng Diyos. Di kainin mo na. Yun ang ginawa eh, nanloko. Panloloko, swindling, istapa ang kaya ni Satanas. Yun ang ginagawa niya ngayon sa mga tao. Siniswindle niya. Tinatakpan niya ang mata para hindi makaunawa, makakilala. Pero yung mga anak ng Diyos, nagbukas ang Diyos ng pintuan, walang makapagsasarado. Hindi madidisip ni Satanas ang mga anak ng Diyos. Ang madidisip lang ni Satanas, yung mga anak niya, yung kalahi niya. Birds of St. Peter, flock together, kaya magsasama-sama sila lahat sa impyerno. Kung paano ang lahat ng trigo, lahat ng tupa, magsasama-sama sa langit, ganun din magsasama-sama sa impyerno lahat ng anak ng diablo. Kaya hindi na magkikita-kita eh. Ang gagawin naman ng Diyos, kasi magkakaroon ng last judgment eh. Aalisin ng Diyos yung memory natin. Ang kilala lang natin, yung kasamahan natin. Dito, magkakakilala pa tayo. Hindi inalis yung memory na yun. Ang aalis yung memory, yung mahal mo sa buhay na napunta sa impyerno. Kasi wala nang luha dun eh, sabi ng Revelation eh. 21 ba yun? Revelation 21:4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng unay naparam na. Naparam na yung mga bagay ng una. Kasi malulungkot ka pa eh. Pag nakita mo yung asawa mo, yung anak mo, yung apo mo,
yung pamangkin mo, nanay mo, tatay mo nasa impyerno, kung natatandaan mo pa, magdadalamhati ka, aalisin na nga pati ka dalamhati, wala nang luha Puro kaligayahan dun Kaya, hindi mo na makikilala, hindi mo na malaya na yung anak mo na yun na impyerno. Kaya nakakaawa Pag meron kang nakikitang anak na talagang papuntang impyerno, wala ka namang magawa. Kasi merong free will. Hindi naman natin pwedeng puwersahin ng tao. Agawin natin sila sa apoy ng impyerno, ayaw pa agaw. Halimbawa, sabi mo, huwag kang dumaan dyan, tae yan, matatamaan mo. Ayan, laki ng tae ayaw maniwala may tae. Di natapang ka sa tae. Ayaw maniwala Sinasabi mo na, mahuhulog ka dyan, balon yan. Ayaw di nahulog. So, we speak of the truth. Sabihin lang natin ang totoo. Kayong mga bakla, kayong mga tomboy, pag hindi kayo nagsisit, nagbagong likha, sa impyerno kayo pupunta. Sabihin natin yun, kahit bata pa siya, matanda siya. Yung mga sumusuway natin mga anak, pag hindi ka magsisisit, hindi ka mananampalataya, at hindi mo tatanggapin ng Panginoong Hesus, bilang Diyos mo at susunod ka sa Ebanghelyo, pupunta ka sa impyerno. Sabihin natin sa kanila ngayon, ayaw maniwala, di wag. Nagawa na natin ang katungkulan natin, nagampan na natin ang tungkulin natin, sabi sa sa Ezekiel 33 yata yun. Ezekiel 33:11. Sabihin mo sa kanila, buhay ako, sabi ng Panginoon Diyos, wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama. Kundi ang masama ay humihiwalay sa kanyang lakad at mabuhay, manumbalik kayo na mula sa inyong masasamang lakad. Sapagkat bakit kayo mamamatay o sambahayan ni Israel? At ikaw, anak ng tao, sabihin mo sa mga anak ng iyong bayan, ang katuwiran ng matuwid ay hindi makapagliligtas sa kanya sa kaarawan ng kanyang pagsalansang. At tungkol sa kasamaan ng masasama, hindi siya kabubuwalan sa araw na kanyang hiwalayan ng kanyang kasamaan, ni ikabubuhay man ng matuwid ang kanyang katuwiran sa araw na siya'y magkasala. Pagka aking sasabihin sa matuwid na siya'y walang pagsalang mabubuhay, kung siya'y tumiwala sa kanyang katuwiran at gumawa ng kasamaan, anuman sa kanyang matuwid nagawa ay hindi aalalahanin, kundi sa kanyang kasamaan na kanyang nagawa, doon siya mamamatay. Muli, pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay. Kung kanyang iwan ang kanyang kasalanan at gawin ang tapat at matuwid, kung isauli ng masama sa kanila, ibigay uli ang kinuha sa pagnanakaw, lumakad sa palatuntunan ng buhay at di gumawa ng kasamaan, siya ay walang pagsalang mabubuhay, siya hindi mamamatay. Wala sa kanyang mga kasalanan na kanyang nagawa na aalalahanin laban sa kanya, ginawa, siya'y walang pagsalang mabubuhay. So pagsabihan natin, kasi pag hindi mo pinagsabihan at namatay siya doon sa kasalanan na yon, yung dugo ng tao papataw sa iyong balikat. Pero pag napagsabihan mo na, napangaralan mo na, hindi na ipapataw ang dugo ng tao yun. Dahil pinagsabihan mo na, sinabihan mo na siya. Ito sabi, Ezekiel 34:2. Anak ng tao, manghula ka laban sa mga pastor ng Israel. At yung sabihin sa kanila sa mga pastor, ganito ang sabi ng Panginoon Diyos sa aba ng mga pastor ng Israel na pinakakain ng kanilang sarili. Hindi ba dapat pakanin ng pastor ang mga tupa? Kayo'y nagsisikain ng gatas at kayo'y nagnanamit sa inyo ng lana na pinapatay ang mga taba, ngunit hindi niyo kinakain ng mga tupa. Buhay ako, sabi ng Panginoon. Walang pagsala na dahil sa aking mga tupa ay naging samsam at ang aking tupay maging pagkain sa lahat ng hayop. Sapagkat walang pastor o hinahanap man ang aking pastor ang aking mga tupa, kundi ang mga pastor ay nagsikain at hindi pinakain ang aking mga tupa. Kaya't kayo mga pastor, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon, narito ako'y laban sa mga pastor at aking aalisin ang aking mga tupa sa kanilang kamay at aking silang patitigilin ng pagpapakain ng tupa.
at hindi na naman pakakainin ang mga pastor ng kanilang sarili. At aking ililigtas ang aking mga tupa sa kanilang mga bibig upang huwag maging pagkain sa kanila. So yun ang ginawa ng Diyos sa bayan natin eh. Inalis tayo doon sa mga pastor na masasama. Na sa ganun, hindi tayo maging pagkain sa kanila. At binigyan tayo ng aral, tamang aral na galing sa Diyos para makapanatili tayo sa Ebanghelyo. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos, narito ako sa makatwid bagay ako'y sinisiyasat ng aking mga tupa at ang hahanapin sila. Kung paano hinanap ng pastor ang kanyang kawan sa kaarawan na siya'y nasa gitna ng kanyang mga tupa na pinangalat, gayon may hahanapin ang aking mga tupa. At ililigtas ko sila sa lahat ng dako na kanilang pangangalatan sa maulap at madali. Yun ang gagawin ng Diyos sa Israel eh. Kaya lang, tribulation saint sila. Kukunin nila ang bayang Israel. Kaya bumalik na ang Israel noong 1948 eh. Nabuo ang bayang Israel uli eh. Ngayon, malapit nang iligtas talaga ang bayang Israel, si Jesus Christ ang magliligtas. Kasi tinaligdan nila si Kristo, pinapako sa krus eh. Ngayon, tatanggapin na nila si Kristo to the last moment. Kasi mabubuko yung Antichrist eh. Sasabihin ng Antichrist, ako ang Diyos eh. O hindi sabihin, ito pala yung peke. Yung palang unang dumating, yung pala yung tunay na Kristo. Kaya tatawag sila sa Panginoong Jesus, bababa ngayon ng Panginoon. Kasama tayong laksa-laksa mga banal sa Battle of Armageddon. Magsasalita ang Panginoong Jesus ng salita, patay sila lahat. Ang dugo daw parang nasa bridle ng kabayo. Ang ibig sabihin lang nun, milyon-milyong mga tao din ang namatay. Wala naman dugo pupunta sa bridle ng kabayo. Figurative yun eh. Yun nga lang, kuhanin mo lahat ng tubig na hindi ba ka makakapuno hanggang bridle ng kabayo, yung pandugo. Bago mo makuha dugo, pipigain mo yan. Kita mo yun sa manok, pinipiga mo pa yung leg bago ka makapagpatulo ng dugo, konti lang nakukuha mo, pandinuguan lang. So mga figurative speech to eh. Darating na ang araw na yun mga kapatid, konting-konting panahon na lang. Kaya ngayon matitindi pagsubok natin. Ang pinakamatindi dyan yung love your enemies. Ang hirap nun. Pakainin. Yun talaga yung magiging anak ng Diyos, magiging perfect yung Matthew 5:42 to 40. Ito mahirap gawin eh. Ito ngayon na kailangan magawa natin. Ito yung inaano ko ngayon eh, na pinisikap kong magawa. Para pag nagawa mo to, anak ka talaga ng Diyos, perfect ka talaga. Ito nakasulat. Mahirap gawin to, pero kailangan gawin eh. Dadapot sinasabi ko sa inyo, Matthew 5:44. Ibigin nyo ang inyong mga kaaway. At idalangin nyo ang sa inyo nagsisiusig. Upang kayo maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinapasikat niya ang kanyang araw sa masasama at mabubuti at nagpapaulan sa mga ganap sa hindi ganap. Kasi anong kasalanan ng tao? Hindi naman gusto ng tao maging tao kaya nilikha ka ng Diyos eh. Kaya kargo ng Diyos tayo ngayon, binigyan ng free will. Yung mga anak ng Diyos, yun ang mapasaganang tatanggap ng pagpapala. Ibibigay ng Ama sa kanila lahat ng kailangan. Yung mga nilikha niya na hindi sumasampalataya, hindi niya pababayaan yun. Kakain ka pa rin, mabubuhay ka pa rin. Sa last judgment ka nga nakakatulan. Kaya ang mga tao, gumagawa ng masama, wala naman nangyayari sa kanila eh. Wala pa eh. Hindi pa sila hinahatulan eh. Ang paghatol sa last judgment pa eh. Kaya makikita mo mga tao, gawa sila ng gawa ng masama. Yung mga koruptor, kurap ng kurap. Yung mga mamatay tao, patay ng patay. Yung mga rapist, rape ng rape. Bakit? Hindi pa sila hatulan eh. Patuloy sila nagiging masama. Ang sabi ng Diyos, hayaan mo. Kasi yung banal naman, magpapakabanal-banal eh. Sabi sa Revelation 22. Hayaan mo yung masama, magpakasama-sama. Yan ang gusto nila eh. Pero yung last judgment, patay sila sa last judgment. Ito sabi, Revelation 22:11. Ang liko ay magpapakaliko-liko pa, at ang marumi magpapakarumi-rumi pa. At ang matuwid magpapakatuwid-tuwid pa, at ang banal magpapakabanal-banal pa. Narito ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpalay nasa aking kamay upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. At ang Acts 17:31, yun yung araw ng paghatol.
Acts 17:31. Kaya kita niyo yung yung masasama ngayon, pasama lang ng pasama. Wala nangyayari. Di ba? Ikaw naman, yung masama, walang pangunawa. Kasi sabi ang makakaunawa lang yung pantas Yung masasama, hindi makakaunawa, kailanman hindi makakaunawa. Ito sabi sa Last Judgment. Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw na kanyang ipanghuhukom sa sanlibutan, ayon sa katuwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinatutunayan niya sa lahat ng mga tao upang siya'y buhayin niyang muli sa mga patay. So isang araw wala naman time na yun Kasi susunugin na yung dating langit at saka dating lupa So wala nang iikot na earth, so wala nang time. So yung isang araw na yon, itinakda ng Ama yun para si Kristo ang humatol. Kasama tayong hahatol sa lahat. Bubuksan ng aklat ng buhay at ang bubuksan yung aklat ng pagkaalam ng tama't mali. Na kumain doon sa puno ng pagkaalam ng tama't mali, yun ang hahatulan. Yun ang pupunta sa impyerno. Yung mga mababait sa kanilang sariling mata, yung matatalino sa kanilang sariling mata. Tinan mo si Lucifer, di ba? Full of wisdom. Ba't pupunta sa impyerno yung puspos ng mga karunungan? Perfect in beauty. Dahil sa kanyang kagandahan at sa kanyang kayamanan, lumaki ulo niya. At gagawin niya sa kanyang sarili, ako'y aakyat doon sa kataas-taasan, mag-ahari ako sa bituin ng Diyos, ako'y uupo sa kanyang trono, at magiging katulad ako ng kataas-taasan. So yun nung umpisa, banal si Lucifer, walang kasalanan Pero nung magtagal-tagal, lumabas sa kanya yung tunay na kuno siya. Kaya kita nyo sa atin, nagugulat kayo, meron tayong mga kasamahan, biglang dumating, tumalikod pala. Hindi halamang itinanim ng Ama Kasi yung mga halamang itinanim ng Ama, hindi niya bubunutin yun. Pero it takes time. Hindi nga natin alam, kailan ba? Ilang bilyon na bang taon si Lucifer bago niya naisipan magrebelde? Ito mga ito, ilang taon na ba? Tayo, ilang taon na ba tayo? Pero nananatili tayong tapat. Bakit? Alam ng Diyos yun Alam ng Diyos sa puso natin, natatahok niya nasa puso natin. Alam niya nasa puso natin. Kaya ikaw, alamin mo rin talaga sa puso mo. Where your heart is, there your treasure is. Ano ba talaga, kuya? Ano ba talaga gusto mo sa buhay? Ano ba pangarap mo talaga? Ano ba minimithi mo? Kasi kailangan sagutin mo yung mga tanong na yun para alam mo gagawin mo. Kasi pag hindi mo alam, ano ba talaga gusto mo, hindi mo alam gusto mo, or wala kang direksyon. Saan ka pupunta hindi mo alam ang gusto mo. Nasa kadiliman ka Kaya yung nasa liwanag lang, yun lang ang makakalakad sa liwanag, mga kapatid. Amen!